Tagalog Love Stories presents Umalis ka na rito. Wala kang silbi. Wala na ang nanay mo, kaya't wala ka ng puwang sa buhay ko at sa bahay ko. Iyon ang sigaw ng tita ni Melody matapos na itong lutuan ng tanghalian. Araw-araw, ganoon ang eksena sa pamamahay nito. At walang magawa si Melody kundi tanggapin ang pambabastos at pagpapahiya nito sa kanya. Ang bilin kasi sa kanya ng ina, matapos itong mamatay, dahil sa malubhang sakit, kailangan niyang pakisamahan at tunawain ng tita Betty niya. Ngunit sa mga oras na yon, hindi na matiis ni Melody ang lahat. Nagising na siya sa katotohanan na wala na dapat siyang pagbayaran dito. Patay na ang ina niya, kaya't wala na silang utang kay tita Betty. Ang tita Betty niya kasi noon ang tumulong sa kanila sa pagpapagamot sa kanyang tatay sa ospital. Ito ang mayroon sa buhay at sila ay nagkukulang sa salapi. Kaya't bilang utang na loob at mabayaran ng utang nila, tumulong sila sa pamamahay nito at nagsilbi bilang isang katulong. 2 taon nang patay ang kanyang nanay Frena. Kaya't siguro, sapat na rin ang mga paghihirap niya sa poder ni tita Betty. Ni isang luha walang tumulo sa pisngi ni Melody habang pinagmamasdan ng tita niya na tinatapon ang kanyang damit sa labas ng bahay. Isa-isa niya yung pinulot, tumayo at hinarap ito ng taas noo. Maraming salamat po sa tulong niyo sa amin. Siguro po ay bayad na kami ng ina sa utang namin sa inyo. Walang utang na loob! Inis nitong sigaw bago siya pagsarahan ng pinto. Pumikit ng mariin si Melody habang nilalagay ang kanyang mga damit sa dalang bag. Saan siya pupunta ngayon? Saan siya matutulog? Kinuha niya ang cellphone sa bulsa at tinawagan ng matalik na kaibigan na si Carmen. Hello girl, napatawag ka? Sagot nito sa kabilang linya. Carmen, nahihiyaman ako pero kakapalan ko na yung mukha ko. O bakit? Ano nangyari? Sinaktan ka na naman ba ng tita mo? Naku, sumusobra na yan ah. Hindi na yan tama, Mel. Kailangan mo na umalis dyan. Gigil na sambit nito. Yun na nga, Carms. Pinapaalis niya na ako. Ang problema ko, wala naman ako matutuluyan. Nahihiyang pag-amin niya. Tumahimik ito saglit sa kabilang linya. Maya-maya ay nagsalita na si Carmen. Sorry girl, lumabas lang ako na opisina. Kung yan ang problema mo, sa apartment ka na muna. Naku, salamat talaga Carms. Pangako kapag nakahanap ako ng trabaho, hahanap agad ako na matutuluyan. Masaya niyang sabi habang mangyak-ngyak. Ang swerte niya at may kaibigan siyang katulad ni Carmen. Huwag mo munang problemahin yan. Ang mahalaga, may matutuluyan ka muna. Alam mo na di bang daan papunta ron? May pamasahe ka ba? Puno ng pag-aalala na tanong nito. Tumango si Melody kahit hindi naman niya nakikita ng kaibigang kausap. Oo Carms, tawagan kita ulit kapag nakarating na ako roon. Sige, magkita na lang tayo mamaya. Pasensya ka na Mel at may trabaho pa ako. Mag-iingat ka. Bili nito bago pinutol ang tawag. Gabi na makauwi si Carmen sa apartment nito. Tapos na magluto ng hapunan si Melody at malinis na ang buong bahay. Kahit papaano, yun na lang muna ang naitulong niya sa matalik na kaibigan sa pagpapatuloy nito sa kanya. Mel! Sigaw agad nito sabay yakap sa kanya pagpasok ng apartment. I miss you! Naku, matagal na tayong hindi nagkikita. Busy ka kasi sa tita mong unggoy na yun. Tas abala rin ako sa trabaho. Oo nga, Carms. Mabuti na lang at wala na ako ron. Alam mo ba, nung nakaalis ako sa bahay nila, pakiramdam ko, natanggalan ako ng kadena sa leeg. Malayang malaya na ako at wala nang balakid na tuparin ko ang mga pangarap ko sa buhay. Naku, masaya ako para sa iyo, Mel. Basta kung kailangan mo ng tulong ko, nandito lang ako ah. Huwag kang mahihiya. Naku, kapag ikaw. Sabunutan talaga kita.
Naghalakhakan silang dalawa dahil sa tinurang iyon ni Carmen. Siya nga pala, pinakialaman ko na yung kusina mo. Nagluto ako ng hapunan. Hay nako, ang swerte ko naman at may nagluto ng hapunan ko. Nakangiting sambit ni Carmen. Tumungo na sila sa pagkainan para kumain. Habang kumakain sila'y biglang may naalala si Carmen. Nga pala Mel, ang amo ko na si Madam Vitalin naghahanap ng personal maid para sa anak niya. Interesado ka ba? Agad na tumango si Melody. Kahit anong trabaho, basta marangal ay papatusin niya. Makapag-ipon lang siya ng pera para sa kinabukasan niya. Hindi ko na yun papalampasin, Carms. Kailangan ko na talaga ng pera. Lalo na ng trabaho. Pero Mel, ano kasi? Medyo alanganin pa si Carmen na sabihin sa kaibigan ang nais itong sabihin. Yung anak kasi ni Madam Vitalin ay medyo hindi mo magugustuhan. Sumalubong ang dalawang kilay ni Melody sa narinig mula sa kaibigan. Bakit naman, Carms? Anong meron sa anak niya? Suplado at laging nagmumura. Yung mainit ang loob niya sa mundo at parang laging may kaaway. Baka hindi ka makatagal at mairita ka ron. Ngumiti si Melody ng pagkalapad-lapad. Sus, ikaw, parang hindi mo ako kilala. Ako pa ba? Sanay ba naman ako sa mga mura at supladong ugali ni Tita Betty? Hindi na yun uobra sa akin, no? Napatawa na lang si Carmen at napataas ng tinidor. Yan ang beshi ko. Umiling-iling na lamang si Melody sa naging reaksyon ng kaibigan. Sige, tatawagan ko mamaya si Madam Vitalin at bukas na bukas pupunta ka sa bahay niya nang makausap ka niya tungkol sa kanyang anak. Pahabol nito. Malamig na hangin ang bumalot sa katawan ni Melody habang tutok na tutok sa napakalaking gate ng pamilya Algracia. Ngayong araw niya haharapin ang anak ng amo ni Carmen. Kinakabahan si Melody nang maalala niya ang huling sinabi sa kanya ng kaibigan. Wag na wag mong bibiguin ang pamilya Algracia, Mel. Alam ko mabait ka at pinagkakatiwalaan. Mabait ang amo kong si Mrs. Vitalin Algracia. Ngunit matinik yan sa mga empleyado. Pero mas matinik ang anak niya. Kadalasan sa mga pinapaalis ng mga empleyado nila ay hindi na kailanman natanggap sa alinmang trabaho dahil nasisante ng pamilya Algracia. Humugot ng malalim na hininga si Melody upang maalis ang kanyang kaba. Kaya ko to. Kaya mo to, Mel. Nandyan si Lord para sa'yo. Bulong niya sa sarili. Lumapit siya sa gate at pinindot ang magarang doorbell. Ang gara ng pamilyang to. Buti na lang, matatag ang security nito. Kundi baka, nagfe-fiesta na ang mga magnanakaw. Komento niya sa kanyang isipan. Sino po sila? Agad siyang napatalon sa gulat nang may magsalita. Nilibot niya ang kanyang paningin upang makita kung sino yon. Ma'am, ano pong pakay niyo? Tanong muli nito sa kanya. Nakita niya ang pulang speaker na nasa gilid ng gate. Ako po si Melody Fernando. Ako po yung bagong inirekomenda ni Carmen Cruz na maging bagong katulong ni Mr. Windsor Algracia. Sagot niya at itinapat ang kanyang ID sa harap ng maliit na kamera sa gilid ng doorbell. Maaari na po kayong pumasok. Kanina pa po naghihintay si Mrs. Vitalin sa inyong pagdating. Kasabay nun ay ang pagbukas ng gate. Pumasok agad siya at namangha sa nakita. Ibang klase talaga ang pamilya Algracia. Ramdam ni Melody na nasa loob siya ng isang kaharian. Bumungad sa kanya isang napakagandang tanawin. Napupuno ng iba't ibang bulaklak ang hardin at maayos na maayos ang pagkakahilera ng mga punong kahoy. Nagising ang kanyang diwa nang may dumating na itim na kotse sa kanyang harapan. Bumaba ang matanda, ngunit gwapo at matipunong driver na may katangkaran na 5'9". Binuksan nito ang pinto sa likurang bahagi ng kotse. Pumasok na po kayo sa loob. Pupunta po tayo kay Madam. Thank you, sir. Tugon niya rito bago pumasok sa loob ng kotse.
OMG Lord, thy will be done. Sigaw niya sa kanyang isipan. Wala pang 2 minuto ay nakarating na agad sila sa tapat ng mansyon. Pinagbuksan siya ng driver at binigay nito sa isang empleyado ang susi ng kotse. This way, miss. Paggiya sa kanya ng driver. Sinundan lang niya ang mama hanggang sa dumating na sila sa tapat ng study room ni Madam Vitalin. Pumasok muna ang mama upang bigyan alam ang madam na dumating na siya. You may now enter. Pagpapaalam sa kanya ng matanda ngunit gwapo at matipunong driver. Thank you, sir. Tugon niya rito. Pumasok si Melody na may ngiti sa kanyang labi. Kailangan maging maganda ang unang impresyon sa kanya ng madam. Good morning, madam. Pagbati niya rito. Sinalubong agad siya ng napakainit na yakap ng matanda at niyakap niya rin ito pabalik. Buenas tardes, iha. Maraming magagandang naikwento ang iyong kaibigan na si Carmen sa akin tungkol sa iyo. Bumitiw ito sa pagkakayakap sa kanya. Ngunit nanatili ang mga kamay nito sa kanyang balikat at tiningnan siya ng maigi nito. Tulala lang siya at hindi alam ang gagawin. Kay gandang dilag nga naman. Mukha kang isang anghel gaya ng sabi niya. Maupo ka muna. Feel comfortable. I won't bite. Nakangiting sabi nito, sabay emosyon na siya'y paupuin. Hinintay niyang makaupo ang matanda bago siya umupo sa tapat nito. Maganda ka para maging katulong, iha. Komento agad ni Madam Vitalin sa kanya habang tinitingnan siya nito na maigi. Of course, madam. Manang-mana yata ako sa mama kong mukhang Diyosa, daig pa si Marian Rivera. Masayang tugon niya dito. Nawala ang kaba sa kanyang dibdib. Mukhang mabait ang amo ni Carmen. Natawa ang matanda. Bakas dito ang kasiyahan na makilala siya. Just call me tita, iha. Sabi nito na may ngiti sa labi. Okay po, tita. Tugon niya. Sa kabaitang pinapakita nito sa kanya. Tama nga talaga si Carmen. Mabait si Madam Vitalin. So about my son. Pagbubukas nito ng topic, tungkol sa anak nito. Ibinuhos agad ni Melody ang kanyang buong atensyon sa matanda at mataman siyang nakinig dito. Pagkatapos nila mag-usap ni Madam Vitalin, ay napagdesisyonan niya umuwi agad. Napagod siya sa tsikahan nila ni Madam, pero laking tuwa niya dahil nakapagpalagayan niya na ito ng loob. Kwento pa ni Madam Vitalin sa kanya na nabulag daw ang anak nito. Simula noon ay nag-iba na ito ng ugali at hindi na alam ng matanda ang gagawin sa anak. Hahayaan kitang maging katulong ni Windsor dahil alam kong matutulungan mo siya. Mahirap ang mararanasan mo pero alam kong makakaya mo ito, iha. Mapapalambot mo ang puso ng anak ko. Tanda niyang sabi sa kanya ng matanda. Pagkarating ni Melody sa apartment ni Carmen, ay agad siyang umakyat sa silid at nagsimulang mag-impake. Bukas na ang simula ng kanyang trabaho at titira siya sa pamamahay ni Windsor Algracia at magiging kaagapay nito 24/7. Kinabukasan, bago tumungo si Melody sa bahay ni Windsor Algracia, nag-alay muna siya ng pamisa para sa kanyang mga magulang at iba pang kilala niyang namatay na. Philippians 4:13. Kaya mo to, Melody. Bulong niya sa sarili nang tinatahak na niya ang daan patungo sa bahay ni Windsor. Malaki rin ang bahay ng blind billionaire. Mas malaki sa bahay ni Madam Vitalin ng kaonte. Pero ang bahay na ito ay talagang mahahalata mong bilyon ng gastos. Nag-doorbell si Melody at ipinasok ang ID pass na binigay ni Madam Vitalin sa kanya sa isang machine sa gilid ng doorbell. Lumabas ulit ang ID pass kasabay ng pagbukas ng gate. Nang inihakbang niya ang kanyang mga paa papasok sa pamamahay ng nag-iisang Windsor Algracia, agad na agaw ang kanyang atensyon ng isang mistiso, matipuno, may malaginto na tsokolating umaalo na buhok, naka-shades habang suot-suot ang isang business suit
na kung saan bumabagay sa hubog ng katawan nito. Ngumiti ng mapait si Melody. Ang gwapo niya naman. Bulong niya sa kanyang isipan. Magandang umaga, Mr. Algracia. Ako nga po pala si Melody Fernando, ang bago niyo pong kaagapay at katulong sa bahay na ito. Maghunos tili ka, Mel. Huwag mong pagpantasya ng isang bulag na bilyonaryong yan. Ano ngayon kung gwapo? Suway niya sa sarili. Napabuntong hininga siya habang nagliligpit ng kanyang gamit. Pagkatapos niya magpakilala kanina sa lalaki, iniwan siya nito bigla. Nagtaka pa siya kung paano ito nakaalis sa kinatatayuan, gayong bulag ang nasabing binata. Gayon pa man, sumagi sa kanyang isipan na baka sanay na ito sa buhay na maging isang bulag, kung kaya't hindi nakapagtataka na nakaalis ito sa kinatatayuan kanina. Tatanungin pa sana niya ang lalaki kung saan ang magiging silid niya nang malaman niyang wala na ito sa kanyang harapan. Wala siyang nagawa kundi hanapin ang kanyang silid sa napakalaking mansyon na ito. Halos 2 oras na niyang nailibot ang loob ng mansyon nang mahanap niyang silid. Sa awa ng Diyos ay nakita niya naman ito at ngayon nga ay naglilipad na siya ng mga gamit. Bulag nga siya. Bulag na nga. Suplado pa. Talikuran ba naman ako kanina? Napaka-antipatiko. Reklamo niya habang sinisiksik ang kanyang damit sa cabinet. Inis na inis talaga siya sa lalaki kanina. Mas mabuti pa ang tita Betty niya. Makayanan pa niya, ngunit ang amo niya ngayon? Hindi niya alam. Tama ba namang talikuran na lamang siya? Gwapo nga sana ito, napakasama naman ang ugali. Yun pa naman ang pinakaayaw niya sa lahat. Nang matapos siyang maglipit ng gamit, ay napag-isipan niyang ikutin ang buong mansyon para naman malaman niya kung paano magpasikot-sikot dito. Baka mamaya maligaw siya kung saan ang kusina, ang sala at ang silid niya. Sumalubong sa kanya ang napakalawak na sala. Meron itong napakalaking chandelier sa kisame. Mamahalin niyon at sa tansya niya, nagkakahalaga yun ng 1 milyon. Bilyonaryo nga talaga. Usal niya na wala sa oras. Nilibot pa niya ang buong bahay at napansin niya sa isang tabi ang mga picture frame na basag. Nagkalat iyon sa tile sa sahig ng mansyon. Dala ng kuryosidad, yumuko siya at kinuha ang litrato. Isang masayang pamilya ang nandoon. Isang napakagandang babae at 2 bata. Lalaki at babae. Nagawi ang tingin niya sa kabila at doon din ang lalaki kanina. Si Windsor Algracia. Napakalapad ng ngiti nito. Malayong malayo sa nakita niya mukha kanina. Malaki nga pinagdadaanan ng lalaking yun. Inayos niya ang litrato at inilapag ito sa maliit na mesa. Napatingala siya sa pader at nakita niya doon ang litrato ng mag-asawa. Nakasuot ng pangkasalan 2. Hindi niya malaman pero biglang sumikip ang kanyang dibdib nang makita yon at nang makita ang napakalapad ng ngiti ni Windsor. Umiling siya at ano na lang biglang naramdaman niya. Tinitigan niya ang napakagwapong mukha ni Windsor habang nakangiti ito ng malapad. Ang misyon ko ngayon ay pangitiin ka ulit ng ganyan. Humanta ka. Buong puso niyang sambit. Naglakad muli si Melody habang may mumunting ngiti sa kanyang labi. Sinabi ko nang paalisin mo sila. Ano pang hinihintay mo? Bukas? Baka gusto mo ikaw ang paalisin ko. Ganun naman pala. Then do your job, bullshit! Biglang nagulat si Melody nang marinig ang pagkabasag ng isang bagay. Napangiwi siya ng malamang cellphone niya ni Windsor. Ganun na lamang sa lalaki, ihagis ang mamahaling cellphone? Hindi man lang marunong magpahalaga sa isang bagay. Kung sa bagay, mayaman nga naman pala siya. Maarting bulong niya sa sarili. Tanghali na kasi, kaya pinuntahan niya si Windsor sa silid para dalhan ng pagkain. Nagmistula pa siyang tanga nang kakaikot sa mansyon, mahanap lang ang silid nito. Napahinto na lamang siya kanina nang marinig niya ang boses nito na sumisigaw. Yun pala,
mukhang may kaaway sa telepono. Bumuntong hininga siya sa kalakas loob na kumatok sa nakabukas na pinto. Pumaling ang ulo nito sa direksyon niya. Napangiwi siya ng hindi tama ang direksyon ng mga mata nito kung nasan siya. Good afternoon, sir. Nandito po pala ako para dalhan ka ng get out. Pagpuputol nito sa sasabihin pa sana niya. Natameme si Melody nang marinig ang baritonong boses nito. Mukhang galing yon sa kailaliman ng lupa, pero ang swabe sa pandinig. Parang kinikilitino ng puso niya. Hindi siya nakinig kay Windsor. Sa halip, inignoran niya ang pagpapaalis nito. Kung matigas ang ulo nito, pues mas matigas ang ulo niya. I'm sorry, sir, pero kailangan niyo pong kumain ng iyong tanghalian para magkaroon po kayo ng lakas. I said, get out. Nagulat siya nang ihagis ito ang hawak-hawak na kopita. Nanlalaki ang mga mata ni Melody dahil sa gulat. Mabuti na lang at bulag si Windsor kung kaya't sa ibang direksyon tumama ang mamahaling kopita na hinagis sa kanya. Napangiwi si Melody sa revelasyong mukhang marami nang nabasag na gamit itong bulag na amo niya. Nakatayo lang ito habang nakapaling ang ulo sa kanya. Masasabi niyang sa kanya ito nakatingin ng masama kahit hindi naman talaga sa kanya. Sa tindig pa lang nito, kakatakutan mo na. Pero bakit ganun? Hindi man lang siya nakaramdam ng takot. Hindi ho ako aalis dito hanggang di po kayo nakakain ng tanghalian. Mahigpit pong bilin sa akin ni Madam Fitalin na alagaan ko kayo at bantayan. Dinig na dinig niya ang pagtagis ng mga bagang ni Windsor at ang paglagatok ng mga buto nito sa kamay dahil sa pagkuyom. That old woman, ginagawa niyang miserable ang buhay ko. Pinagmumukha niya akong kawawa. Bakit niya ba pinapakailaman ang buhay ko? Napasinghap si Melody nang suntukin ni Windsor ang kama. Bumaling ito sa kanya at dinuro siya kahit sa ibang direksyon nakaturo ang hintuturo nito. Gusto niyang matawa pero hindi niya magawa dahil baka marinig siya nito at mas lalong magalit sa kanya. You, woman, wag na wag mong susundin ang nanay ko. Magsisisi ka sa pagtanggap sa trabahong ito. Now, umalis ka na at ligpitin ang mga gamit mo. Umalis ka na sa pamamahay ko. And don't you dare come back. Or else I will cut your neck. Kinabahan siya ng konti sa banta nito. Ngunit mas nanaig ang kagustuhan niyang kanyang puso na tulungan nito. Marahil, natabunan lang ang pag-iisip ni Windsor ng kadiliman. Windsor Algracia ay nagtatago sa kadiliman. Pinapakita nito na malakas at makapangyarihan siya sa kabila ng kapansanan niya. Iyon ang nakikita ni Melody na rason kung ba't ito nagkaganyan. Idagdag pa ang pagkawala ng dalawa nitong anak at ang asawa nitong napakaganda. Naaawa siya rito. Narinig mo ba ako? Umalis ka na. Hindi kita kailangan. Hindi ko kayo kailangan. Kaya ko ang sarili ko. Umupo ito sa kama. Ramdam na ramdam niya ang kabigatan ng loob nitong dinadala. Unti-unti siyang lumapit dito. Hindi ako aalis kahit ipagtabuyan mo pa ako. Hindi ako susuko. Saka huwag kang assuming dyan. Hindi ko to ginagawa para sa'yo. Ginagawa ko to para sa kinabukasan ko. Kaya makisama ka dyan. Nakita ni Melody kung paano kumuyom ang kamay ni Windsor. Nalunok niya tuloy ang kanyang laway nang wala sa oras. Sabi ko, hindi kita kailangan dito. Hindi ko kayo kailangan. Kung ako sa'yo, umalis ka na para sa ikabubuhay mo pa. Lumabi siya. Ang kulit rin pala ng lahi ng isang to. Sinabi na nga niya hindi siya aalis, pinapaalis talaga siya. Okay, aalis ako kapag naubos mo na itong pagkain inihanda ko para sa'yo. No! Maikli nitong tanggi sa kanya. Ayaw mo talagang lalaki ka ha? Tignan natin. Pautakan lang to, Chong. Wika niya sa kanyang isipan. Please sir, kahit makita ko lang kayong kumain bago ako umuwi sa bahay namin. Kaya kainin niyo na po ito. Aalis rin ho ako agad. Ito na lamang po ang huli niyong maririnig. Tsaka, hindi ko na po kayo guguluhin pa.
Sige, hala, drama ka pa, Melody. Suminghot-singhot ka rin para sabihing umiiyak ka talaga. Pang-aalo niya pa sa mismong sarili. Halos matawa na lang siya sa kagagahang ginagawa. Tumahimik ang lalaki at walang kibo itong umusod ng upo. Ilagay mo lang dyan ang pagkain at umalis ka na. Sabi ko nga po, di ba sir? Hindi ako aalis hanggat di ko kayo nakikitang kumain. Ang kulit. Narinig niyang usal nito. Mukhang nagtitimpi ang lalaki ng galit at inis dahil sa kanya. Sanang pagkain. Kumapaka pa si Windsor sa kama, agad namang inilagay ni Melody ang pagkain. Pinanood niya ito kung paano hawakan ng kutsara at tinidor. Halos gusto niya agawin niyon mula sa lalaki at siya na lamang ang magpakain dito. Pero hindi niya magawa. Baka mamaya, isabay pa sa kanya ni Windsor ang pagkain kinakain nito. Magkanda leche-leche na. Nakanganga lamang si Melody habang pinanood ito sa pagkain. Nagagawa nito ang lahat kahit bulag. Pero minsan, nagkakamali ito sa pagsandok ng pagkain. Kung kaya't iilan lang ang napupunta sa kama nito. Halos kalahating oras siguro natapos ang lalaki sa pagkain. At halos kalahating oras din yata nakatayo at nakamasid lang dito si Melody. Napapalunok siya nang makita kung paano sumunod ang Adam's apple ni Windsor habang umiinom ng tubig. Bakit ang cool ng dating ni Windsor? Sa Adam's apple pa lang. Bumalik lamang matinong diwa niya nang marinig niya ang pagbasag ng isang bagay. Hindi pala naipatong nito ng maayos ang baso sa kama kung kaya nahulog at nabasag. Ngumuwi si Melody, lalo na nang pinagsisipa iyon ni Windsor. Palagi niyong ginagawang hirap ang buhay ko. Bumaling ito sa kanya. Ngayon nakain at naubos ko na ang pagkain niluto mo para sa akin. Umalis ka na. Ayoko nang marinig ang boses mo rito sa pamamahay ko. Get out! Iminwestan nito ang pintuan, pero hindi sa pinto nakaturo kundi sa pader sa silid nito. Gusto na talagang matawa ni Melody pero pinipigilan niya. Ang suplado talaga ni Windsor. Oh, okay sir. Thank you. Agad niyang kinuha ang tray ng pagkain na pinaglagyan niya kanina at ang plato nitong pinagkainan. Kumari pa siya ng lakad papalabas ng silid nito nang matapos na siyang magligpit. Oh yes! Hiyaw niya habang pababa ng hagdan. Matalino at mayaman man ang bulag na matching, naiisahan din. Bilib talaga ako sa Melody Fernando. Kausap niya sa sarili at sinundan na iyon ng napakalakas na tawa. Hindi niya talaga akalaing naisahan niya ang isang bilyonaryong si Windsor Algracia. Ano akala nito sa kanya? Aalis siya? Pwes, nagkakamali ito. Kinaumagahan, naisipan ni Melody na magluto muna ng almusal bago maglinis ng buong mansyon. Nakita niya kasing mukhang matagal nang walang naglilinis. Kung kaya't siya na ang gagawa, tutal mukhang wala namang katulong ang kanyang boss. Oo nga pala, sinisanti nito ang lahat. Hindi man na nagtatagal ang mga ito sa lalaki. Well, I broke the record. Sa kauna-unahang pagkakataon ako ang number 1 sa listahan ng mokong na yon na nagtagal dito sa kanyang mansyon. Tignan natin. Tumawa pa siya habang nag-aayos ng kanyang mga gagamitin sa pagluluto. Isang oras ang lumipas at nakapagluto na siya. Nakaayos na ang mesa para sa almusal nila ng kanyang boss. Ang lapad ng kanyang ngiti habang paakyat sa silid nito. Mabuti na lang at kabisado na ni Melody ng kaunti ang mansyon. Hindi ulit siya naligaw tulad kahapon. Hindi pa siya nakakalapit sa nakabukas na silid, narinig na niya ang boses ni Windsor mula roon. Pinalis ko na siya, ma'am. I don't need her. Tulad ng sabi ko, kaya ko ang sarili ko. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Hindi mo na mababago ang isip ko. Nakaalis na siya kahapon pa. Wala nang balak yung bumalik. Sir, handa na po ang almusal niyo. Halika na po, kakain na tayo. Singit niya sa usapan nang mag-ina sa cellphone. Shit! Ba't nandito ka pa? Gulat na gulat nitong tanong habang nakatingin sa kanya. Sa pinto. Ibinaba nito ang hawak na cellphone.
May hawak itong stick na ginagamit para sa mga bulag. Pero hindi tulad ng mga bulag sa kalye na ang gamit ay isang kahoy lamang. Ito ay isang mamahaling stick na nakita niya sa tanang buhay niya. Kinapa ni Windsor ang pinto. Umatras siya ng konti para hindi siya maabot ng stick nitong mukhang masakit sa balat kapag tumama. Gusto mo talagang mahirapan, ha? Galit nitong sigaw sa kanyang harapan. Sir, papaliguan ko na po ba kayo? Kandautal niyang tanong dito. What the? Ano ba namang tinanong mo? Seriously? Gagawin mo yon? Ang magpaligo sa kanya? Suway niyang tanong sa sarili. Biglang natahimik si Windsor. Mukhang nahiya rin siguro ito sa kanyang tanong. Muli itong tumalikod sa kanya. Kaya ko maligo mag-isa. Isinara ni Windsor ang pinto ng pagkalakas-lakas. Ramdam ni Melody ang hangin na tumama sa kanyang muka. Tulala siya na ilang segundo pero nahimasmasan din. Sir, buksan mo ang pinto. Kumain ka na ng almusal mo. Kinatok niya ng kinatok ng malakas ang pinto. Hindi talaga siya titigil sa kakakatok hanggat hindi nito iyon binubuksan. Sir, sabi ko buksan mo ang pinto. Kakain na tayo ng almusal. Magagalit sa akin si Madam Fitalin kung malaman niyang ginugutom kita. Maawa ka. Drama niya habang walang tigil sa kakakatok. I'm gonna kill you, woman. Hindi. Hindi siya natatakot sa banta nito. Ano ngayon kung patayin siya nito? Hindi siya takot mamatay. Saka, may tiwala siyang hindi nito iyon magagawa. Alam niyang gino-joke time lang siya nito. Oh, poor Windsor Algracia. Hindi siya papatalo rito. Sir, buksan mo na kasi ang pinto. Kahit magka-maga pa ang kamay ko, hindi talaga ako titigil. Sinasabi ko po sa inyo na, aray! Napatigil si Melody sa kanyang pagsasalita nang biglang bumukas ang pinto at tumambad sa kanya si Windsor. Nanlalaki ang mga mata niya dahil sa bilis ng pangyayari. Hindi lang yun ang kinagulat niya. Ang mas lalong ikinagulat ni Melody ay ang matagpo ang nakasubsob ang kanyang muka sa matipunong dibdib ni Windsor. At amoy na amoy niya ang mamahaling pabangong gamit nito. Diyos ko, anong nagawa ko? At sinuswerte yata ako. Ito na ba ang sinasabi nilang pandesal sa umaga? Pero bakit yata gano'n na lamang katigas? Sambit niya sa kanyang isipan. Nakakapagod. Biglang usal ni Melody nang matapos na niyang linisin ang kalahati ng mansyon. Nagsimula siyang maglinis ng maaga pero tinanghali na siya. Hindi niya akalain na ganun katagal linisin ang kalahati ng mansyon na ito. Halos mag-iisang buwan na siya sa pamamahay ni Windsor at hindi nagtagumpay ang lalaki na mapaalis siya sa mansyon. Mukhang tanggap na rin ito na wala na itong magagawa para mapaalis siya. Tumungo si Melody sa kusina at nagsimula ng magluto para sa tanghalian nilang dalawa. Iinitin na lamang niya ang natirang pagkain kanina na kanilang almusal. Ilang minuto ang lumipas nang matapos na niyang initin ang pagkain ay naisipan niyang puntahan si Windsor salon. Pagkadating niya roon, wala na ang lalaki. Saan kayo nagpunta ang isang yun? Kanina nandito lang siya. Bumalik ulit siya sa sala. Nakasalubong niya si Windsor at pababa ito ng hagdan. Nakabihis ng business attire at pinagmasdan niya itong maigi. Sir, saan ang punta niyo? Ba't bihis na bihis kayo? It's none of your business. Supladong sabat nito. Papalabas na ito ng hagdan. Iyon ang walang pagbabago. Suplado at antipatiko pa rin ang nag-iisang Windsor Algracia. Pero baliwala na iyon kay Melody. Sanay na siya sa mga salita nito at pag-uugali. Bigla niya itong pinigilan. Sir, wait. Just a minute, kaping mainit, sasama po ako sa inyo. Remember po, sekretary niyo rin ako. Sekretary. I don't need you. Hindi ko kailangan ng sekretary ang katulad mo. Kaya ko ang trabaho ko. Sabi nito sa kanya. Kaya napatanga si Melody habang unti-unti na itong naglalakad palabas. Dali-dali siyang umakyat na hagdan papunta sa kanyang silid. Humugot siya ng kanyang damit.
Saka dali-daling nagbihis at nag-ayos. Nang komportable na siya sa kanyang ayos, ay agad siyang lumabas ng kanyang silid at tinungo ang labas. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mata nang papalabas na ang mamahaling kotse ni Windsor. Tumakbo siya na mabilis papunta roon at hinarang ang kanyang katawan sa daanan ng kotse. "Wait! Manong! Sasama ako!" Huminto ang kotse at kita niya ang panlalaki ng mga mata ng mamang driver ni Windsor. Hindi niya sinayang ang pagkakataon at agad siyang sumakay sa backseat katabi ng kanyang boss. "Anong ginagawa mo rito?" Hindi niya pinansin ang tanong sa kanya ni Windsor. Sa halip, bumaling siya sa driver. "Salamat, Manong. Tara na, alis na tayo." Pinaandar naman nito ang kotse. Ang lapad ng kanyang ngiti nang makitang iritang-irita na umiiwas sa kanya si Windsor Algracia. Kalahating oras ang lumipas bago sila huminto sa isang pinakamataas na building, ang Algracia Enterprise, at bagsak ang panga ni Melody nang makita ang mataas na nasabing kumpanya. Hindi niya akalaing ganun talaga kayaman ng taong katabi niya. Lumabas siya ng kotse at umikot sa kabila para pagbuksan si Windsor. "Get lost, woman!" Supladong sabi nito na makababa sa kotse. Napaka-antipatiko talaga." "Salamat, sir." Sarkastiko niyang sabat dito. Hindi siya nito pinansin at tumuloy sa paglalakad. Sumunod na lamang siya sa likod nito at pumasok sila sa building. Agad na sinalubong ng mga bati ang kanyang boss na si Windsor. Napapatingin ang ilang mga babaeng empleyado sa kanya. Ang iba, pimangiting puro, at ang iba naman ay parang ngiting may galit. Kibit-balikat na lamang siya sa mga tinging ipinupukol sa kanya. Sumakay sila ng elevator. Floor 24. Pagkasabi ni Windsor ng floor, ay may sumagot na operator sa elevator. High-tech na nga talaga sa panahon nila ngayon, kaya't hindi na siya nagtataka. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas si Windsor at sumunod naman siya. Pumasok sila sa isang room. Sumalubong sa kanya ang mamahaling opisina ng kanyang boss. "Dito ka lang, tatapusin ko lang muna ang meeting. Wag na wag kang susunod." Tumalikod na si Windsor at muling lumabas ng opisina. Pero sadyang matigas ang ulo niya, kaya sumunod siya rito. "Sir, saan pa ang pagiging sekretary ko kung iiwan mo lang ako dun sa opisina mo? Sumama nga ako sa'yo para sa trabaho ko." "Isara mo yung bibig mo. Bigyan mo muna ako ng katahimikan. Bumalik ka na dun sa opisina ko. Or, it will be better kung bumalik ka na sa mansyon at iligpit mo ang mga gamit mo at umalis ka na." Ayun na naman. Pinapaalis na naman siya ulit ni Windsor. Hindi naman siya nakinig dito. "No, sir. Final na po ang desisyon ko. Hindi ako aalis at wala ka na magagawa ron, sir." Mataray na sambit ni Melody, sabay lakad niya ng patiuna. Pero napahinto siya ng hindi malaman kung saan gaganapin ang nasabing meeting. "Saan po pa gaganapin ang meeting, sir?" "Wala akong sasabihin at wala ka nang magagawa." Supladong balik na sabi ni Windsor sa kanya. Ganun na lamang ang pagbagsak ng kanyang mga panga. Nagising si Melody sa malakas sa pitik na nadama niya sa kanyang noo. "Aray!" Agad na reaksyon niya at hinahaplos ang namumula niyang noo. "Baba!" Tanging sabi ni Windsor sa kanya at bumaba ito sa kotse. Sumunod siya sa pagbaba nito sa kotse at napalingon sa paligid. Nasa parking lot sila ng isang mamahaling restaurant. Nang magsimulang maglakad si Windsor, ay sumunod agad siya rito. "Bye muna, Manong." Pahabol niya sa driver ng kotse ni Windsor. Kaway naman ang tugon ng matandang driver. "Iiwan mo lang ba si Manong? Ang harsh mo naman." Sabi niya sa boss nang papasok na sila sa loob. "At bumalik na naman ang pagkadaldal mo." "At ito na naman po tayo, iniiba ang usapan." "Wait, hindi mo ako pinapaalis, sir. Is this good news? Is this a miracle? Oh my gosh!" "You may think I'm a very bad man, pero hindi naman ako ganun kasama. Papakainin muna kita bago ako itatapon ang gamit mo palabas ng bahay mamaya." Tinawanan niya ito ng hilaw sa kainirapan.
Nakapasok na sila sa loob ng restaurant. May elegante itong aroma at napupuno ng iba't ibang klase ng berdeng kulay. Ang harsh mo ah. Akala mo naman alam mo kung nasa ng gamit ko. Napailing si Melody at napangiti ng kaunti. Kung makapagsalita ang lalaki, ay parang alam nito kung saan ang mga bagay. Bakit? San ba? Naku, wag ako. Alam ko yung tanong mo na yan. Matalino po ako, sir. Napangiti ng bahagya si Windsor, ngunit ibinalik niya agad ito sa pagiging walang emosyon. Hindi niya dapat ipakita na unti-unti na niyang napalagayan ng loob si Melody. Sa kadaldalan at kakulatan nitong taglay, napuno ng sigla ang buhay niya. Kahit hindi niya nakikita si Melody kung ano itsura nito, alam niyang busilak ang puso ng babae. Sinusubukan niya lang ugali nito kung hanggang saan ang tibay. Ngunit ayaw niya makaramdam ng kakaibang damdamin para dito. Ayaw niyang mahulog at baka mangyari na naman ang bagay na nangyari sa kanya noon. Kaya't ayaw niyang may nalalapit sa kanya dahil nadadamay lang sa magulo niyang mundo. Marami nagkalat na mga kalaban sa paligid dahil sa negosyo niya. Mga taong naiinggit sa kanya kaya't dinadamay ang kanyang pamilya. Iyon ang dahilan kung kaya't ang dati niyang asawa at ang 2 anak ay namatay. Pinagtangkaan silang magpamilya. Gabi yon ng malakas ang ulan, galing sila sa kasal ng matalik na kaibigan. Pauwi na sila nang biglang nawalan ng preno ang kanilang kotseng sinasakyan. Hanggang sa mabangga sila sa isang malaking truck. Siya lang ang nakaligtas, pero ang kanya mag-inay hindi. Iyon ang pinakamadilim na pangyayaring nangyari kay Windsor. Simula noon, kahit marami siyang pera para ibalik ang kanyang paningin, hindi niya ginawa. Ano nga pa ang silbi ng pagkakakita niyang muli kung wala na rin ang mag-iina niya? Tuluyan na niyang pinadilim ang mundo at tinalikuran ng mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. Ngayon dumating si Melody, ayaw niyang mahulog ng tuluyan ang loob niya rito. Wala ba kayong sinigang dyan? Tanong ni Melody sa waiter na siyang nagpabalik kay Windsor sa realidad. Adobo, kaldereta, daing? I'm sorry ma'am, pero kung anong nasa menu, yan lang po talaga meron kami. Magalang na sagot ng lalaking waiter. Vegetable salad na lang. Sagot ni Melody dahil wala naman siyang kilala rito sa menu kundi ang salad lang. Tumango ang waiter at lumingon kay Windsor. The usual, sir? Yes. Tanging sagot ng binata. Dish will be served after 30 minutes po. Thank you. Sa nasaksihan ni Melody, palagi na pala rito ang isang Windsor Algracia. Melody. Agad na napalingon si Melody sa lalaking pinanggalingan ng boses. Napakurap siya dahil sa narinig. Ito ang unang beses na tinawag siya ni Windsor sa kanyang pangalan. Dahil puro mura lamang ito at woman ang palaging tawag sa kanya. Melody, pasensya ka na kung palagi kitang nasisigawan at pinapagalitan. Ngunit kailangan mo nang umalis. Ayoko madamay ka sa magulo kong mundo. Sa madilim kong mundo. Ayoko may mangyaring masama sa'yo. Huminga ng malalim si Melody. Alam na alam niya ang nararamdaman nito. I'm sorry sir, pero hindi ko yan magagawa. Alam ko ang pinagdadaanan mo dahil nawalan din ako. Nalulungkot din ako, ngunit lahat ng nangyayari ay may rason at dahilan. May plano ang Diyos sa kung ano man ang nangyayari sa atin, sir. Kaya sana, hayaan niyo akong tulungan kayo. Hindi ko ito ginagawa dahil kailangan ko lang ng trabaho. Ginagawa ko ito dahil gusto ko kayong tulungan. Napatulala si Windsor sa mga sinabi ng dalaga. Lumunok ito, saka ipinaling ang ulo sa ibang direksyon. Ba't mo ito ginagawa, maliban sa gusto mo akong tulungan? May baka pa bang dahilan, Miss Melody Fernando? Tanong nito sa kanya. Natigilan si Melody at hindi niya alam kung ano isasagot sa kaharap na boss. Ano nga ba ang dahilan niya kung ba't niya ito tinutulungan, maliban sa gusto niya itong tulungan? Nothing sir. Gusto lang talaga kitang tulungan at
Anong pinag-usapan niyo ng ina ko at hindi ka pumapayag na iwan ng trabahong to? Nanlalaki ang mga mata ni Melody dahil sa tanong na iyon ni Windsor. Ayos naman ito kanina. Tapos ngayon, ito na naman at galit. Ano ba ang gusto nitong marinig? Ibibigay ko sa'yo ang gusto mo, basta umalis ka lang. Ako na ang bahalang kumausap kay Mami. Ang ayaw ko lang ay ang marinig at makasama ka sa pamamahay ko. Pero sir, gusto kitang tulungan. Trabaho ko po yun. At yun ang usapan namin ng mama mo. Siya ang boss ko rito. Kaya siyang susundin ko. Dahil siyang kumuha sa akin. Hindi ho kayo. Second boss ko. Exactly. Siya ang boss mo, hindi ako. Pero ako ang boss mo kung wala siya. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, umalis ka na mamaya. Ayaw mang bitawan ni Windsor ang mga salitang yon, pero kinakailangan niyang gawin. Ayaw niyang mapahamak si Melody, lalo na at may nagbabanta na naman sa buhay niya. Halos maluha-luha si Melody sa mga sinabi ni Windsor. Hindi niya akalaing malaki ang epekto ng mga sinabi sa kanya ng binata. Magsasalita na sana siya nang dumating ang kanilang in-order na pagkain. Tatawagan na lang niya mamaya si Mrs. Vitalin Algacia. Mukhang kinain niya rin ang sinabi niya. Suko na yata siya. Sir, aalis na po ako. Salamat po sa pagpapatuloy niyo sa akin. Maluhaluhang sambit ni Melody kay Windsor habang daladala niya ang mga gamit. Nagdadalawang isip si Windsor kung ano ang gagawin. May kung ano ang bumubulong sa kanya na wag nang paalisin si Melody. Tatagan na lamang niya ang proteksyon sa bahay para walang mangyaring masama. Ewan ba niya, hindi niya maintindihan ang sarili at mas nandaig ang kanyang damdamin na panatilihin si Melody sa kanyang bahay. Sandali. Pigil niya kay Melody kahit hindi niya ito nakikita. Ramdam niya ang bigat na nararamdaman ng babae. Huwag ka nang umalis. Napagtanto ko na, oh my gosh, sir talaga? Hindi mo na ako papaalisin? Hindi na natuloy ni Windsor ang sasabihin niya nang bigla na lang sumigaw si Melody at niyakap siya. May kung anong damdamin ang pumukaw sa malamig niyang puso sa mga oras na yon. Nakagiginhawa ang yakap ni Melody. Parang ayaw na niyang pakawalan ng babae. Tama ang desisyon niya. Hindi na siya magpapadala sa takot. Haharapin niya ang bukas kung ano man ang nagbabadyang kapahamakan at gagawin niya ang lahat para maprotektahan si Melody. Ilang linggo na ang nakalipas at mas lalong napansin ni Melody ang pagbabago sa ugali ni Windsor. Hindi na ito laging galit at sumisinghal sapagkat palagi na ito nagtatanong kung kumain na ba siya o kumusta siya. Hindi maunawaan ni Melody kung ano ang dahilan ng pagbabago ng ugali nito. Umabot na nga sila sa pag-uusap tungkol sa kanika nilang buhay. Nalaman na niya kung ba't madilim ang mundo ni Windsor dahil sa nakaraan nito. Sidabi niya rin sa lalaki na nag-iisa na rin siya sa buhay. Kaya gano'n na lamang silang dalawa na nagkakamabutihan sa isa't isa dahil pareho silang humarap sa hamon ng buhay. Dahil sa kanyang nalaman, handang gawin ni Melody ang lahat para lamang mapasaya at maalagaan si Windsor. Hindi niya alam kung bakit, pero nais niyang manatili sa tabi nito. Gusto niyang maganda ulit ang tingin nito sa mundo. Sir, handa na po ang almusal niyo. Tawag niya sa lalaki habang kumakatok sa pinto ng umagang yon. Wala nang sagot mula rito, kaya't napagdesisyonan ni Melody na pumasok sa loob. Narinig niya ang lagaslas ng tubig mula sa banyo. Naliligo si Windsor. Hintayin na lamang niya itong lumabas, ngunit akma na sana siyang lalabas nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. Hindi napigilan ni Melody ang mapatili dahil sa hubot-hubad niyang nakita si Windsor. Halos mataranta rin si Windsor sa pagkapa ng kanyang damit sa kama para lang matakpan ang kanyang katawan. Ngunit hindi niya yun makapa. Pikit mata si Melody na ibinigay ang tuwalya. Ibinalot agad yun ni Windsor sa kanyang bewang. Pinapakiramdaman niya kung naroon pa ba si Melody. Kaya't nang maamoy niya ang pabango ng babae, ay natiyak niyang naroon pa ito. Sir, pasensya ka na. Pumasok ako. Hindi ka kasi sumasagot. Handa na po yung almusal sa ibaba. Hintayin na lang kita sa labas.
May kung anong damdamin ang bumangon kay Windsor at pinigilan niya si Melody. Sandali, pwede mo ba akong tulungan sa pagbibihis? Hindi niya alam kung namumula ba ang kanyang pisngi dahil ramdam niya ang pag-init nun. Si Melody naman ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Subalit, sa kabilang banda, gusto niyang mabihisan ng amo. Ewan ba niya? Nitong mga nakaraang araw, palagi niyang hinahanap at gustong makita si Windsor. Nagugustuhan niya na ba ito? Napasinghap si Melody ng palihim habang nakatalikod kay Windsor. Pakiramdam niya, umakyat ang dugo niya sa pisngi at waring nag-aapoy iyon. Sige sir, hanapan po kita na isusuot. Nang makahanap na siya, agad niyang tinulungan si Windsor sa pagbibihis na nakapikit. Ayaw niyang makita ang lahat dito. Ayaw niyang mabahiran ng kainosentehan niya. Kundi lang talaga bulag si Windsor, baka kanina pa siya mariing tumanggi sa utos nito. Melody, pagkatapos natin mag-almusal may pupuntahan tayo. Saan sir? Tanong niya habang inaalalayan itong bumaba ng hagdan. Sa ophthalmologist ko. Gusto ko makakita muli. Gusto kong harapin ang bukas sa akin. Sagot ni Windsor. Gusto rin kitang masilayan. Dugtong pa nito sa isipan nito. Oh my gosh, sir! Sa wakas! May lakas loob ka ng harapin ang bukas. Masayang sambit ni Melody. Masaya siya para sa lalaki at nagkaroon na ng tapang ito at muling yakapin ang realidad at mundo. Nandito lang ako sir. Handa kitang samahan kahit ano man ang mangyari. Hindi malaman ni Windsor kung ano ang mararamdaman niya. Kaya tinawakan niya na lamang bigla ang kamay ni Melody na nakahawak sa kanyang braso. Maya't maya'y pinisil niya yon. Rinig na rinig niya ang bilis ng kabog ng kanyang dibdib. Samantala, si Melody naman ay hindi malaman ang gagawin. Nakanga lamang ito habang nakatitig sa magkahugpong nilang kamay ni Windsor. Sir? Salamat, Melody. Gaya nga ng sabi ni Windsor kay Melody, pumunta sila sa ophthalmologist. Nagdesisyon si Windsor na magpa-corneal transplant. Dahil nagbayad na agad si Windsor, hindi nagtagal at nasa operating room na silang dalawa. Dinala si Windsor sa surgery room at naiwan sa labas si Melody. Hindi siya makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Ngunit nanatili siya roon. Nagbabantay at nananalangin na maging mabuti ang resulta ng corneal transplant ni Windsor. Hindi maitago ni Melody ang saya dahil sa wakas ay makakakitang muli ang lalaki. Masaya siya at isa siya sa naging parte ng naging desisyon ng amo. Tinawagan niya agad si Madam Vitalin at binalita rito ang nangyari. Hindi naman makapaniwala ang ginang sa kabilang linya at napaiyak ito sa sobrang tuwa. Pagkaraan ng halos 1 oras, naging matagumpay naman ang corneal transplant ni Windsor. Ngunit may mga bilin ng doktor kung ano ang dapat gawin at ang bawal para sa paghihintay na makakita ang binata. Ayon sa doktor, magtatagal ng ilang buwan o 1 taon o higit pa ang paggaling ni Windsor bago ito makakita. Inalala lahat yun ni Melody at sinunod ang bilin ng doktor. Kung ganun katagal ang paghihintay ni Windsor bago siya makakita ay handa siya. Ang mahalaga ay naging matagumpay ang transplant at masisilayan muli nito ang mundo. Sa pagpapagaling ni Windsor, naroon palagi si Melody. Naging kaagapay niya ito sa lahat ng bagay. Nandoon din ang kanyang mami Vitalin para siya itulungan sa negosyo at iba pang paraan. Buwan-buwan din silang bumibisita sa doktor para tingnan ang kondisyon ng kanyang mata. Malapit na sir, 2 buwan na lang at matatapos na rin ang pagpapagaling nyo. Makakakita ka ng muli. Sambit ni Melody ng hapong iyon habang inaakay siya nito sa veranda. Napangiti si Windsor at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Melody. Sa mga ginawa ng babae sa kanya ay hindi niya napigilan ng loob na mahulog dito. Inamin niya na hindi pa sa kanya klaro ang nararamdaman para kay Melody, pero nais niyang mapatunayan kung pagmamahal ba yon o isa lamang na
Kalinga ang hanap niya. Kaya't sa araw na yon, gusto niya magtapat kay Melody at ang halikan nito. Si Melody naman ay wala sa sariling nakatitig lamang sa mukha ni Windsor. Kahit na may bandage na nakapalibot sa mga mata nito, ay hindi nun maaalis ang kagwapuhang taglay ng lalaki. At sa pagsasama nilang dalawa, ay nahulog na rin ang loob niya rito. Pero wala siyang balak na sabihin yun kay Windsor. Ayaw niyang isipin ng lalaki na baka sinasabi niya lang yun dahil sa pera na ang habol niya. Kontento na siyang pagsilbihan at alagaan nito habang buhay. Melody, pwede ba na? Hindi matuloy-tuloy ni Windsor ang sasabihin. Nagiinit ang pisngi niya. Rinig na rinig niya ang kabog ng kanyang dibdib. Sir? Pukaw sa kanya ni Melody. Pwede ba kitang... Napakagat labi siya. Hindi niya kayang sabihin. Itinaas niya ang kamay at kinapa kung saan naroon si Melody. Ilong ang una niyang nakapa. Matangos yun, base sa pakiramdam niya. Hanggang sa dumako sa mga mata ni Melody ang kanyang kamay. Hindi makapaniwala si Melody sa kanyang nasaksihan. Ano ang ginagawa ni Windsor sa kanya? Titig na titig siya sa lalaki habang hinahayaan itong pakiramdaman ng buong mukha niya. Kilambot ng mga labi. Iyon agad ang mga katagang sumagis sa isip ni Windsor nang mahawakan na niya ang labi ni Melody. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Buong tapang niya idinampi ang kanyang mga labi sa labi ng babae at marahan niya itong hinalikan. May kung anong nagtakbuhan sa kanyang tiyan at dibdib habang pinakikiramdaman ang malambot na mga labi ni Melody. Sa mga oras na yon, napatunayan ni Windsor na tunay at hindi peke ang kanyang nararamdaman para sa dalaga. Tunay ngang iniibig niya na ito. Mahal na yata kita. Bulong ni Windsor na wala sa sariling bumitaw sa paghalik kay Melody. Hindi agad nakagalaw si Melody dahil sa bilis ng pangyayari. Gusto na niyang tumakbo palayo kay Windsor. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila naging tuod. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. At ano yung ibinulong ni Windsor sa kanya? Sir, pasensya ka na. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Melody at mabilis siyang tumungo sa kanyang silid. Iniwan niya si Windsor sa veranda. Hindi pwede. Ayaw niyang mahal siya ni Windsor dahil lamang sa pangungulila nito. Baka nakikita lang ng lalaki sa kanya ang asawa nitong pumanaw na. Ayaw niya maging panakipbutas lamang. At sa pagmamahal na tira, mas lalong ayaw niyang isipin ng pamilya ni Windsor na sinasamantala niya ang kapansanan ng lalaki para lamang mapaibig ito sa kanya. Kaya't mas mabuti na lumayo siya. Nang gabing iyon, kung saang tulog na ang lahat, tumakas si Melody. Nag-iwan na lamang siya ng sulat para kay Windsor. Alam niyang matagal pa yun mababasa ng lalaki kaya't mainam. Sinisigurado niyang wala na siya sa puder nito. Nagpaalam na rin siya kay Madam Vitalin. Tutal, tapos na rin ang kanyang obligasyon kay Windsor. 1 linggo na lamang at makakakita na ang lalaki. Kaya't wala na rin siyang trabaho at hindi na niya matutupad ang pangako sa lalaki na naroon lang siya sa tabi nito habang buhay. Nagulat si Carmen sa kanyang pagdating. Sinabi niya sa kaibigan ng lahat at naunawaan siya nito. Tinulungan siya nitong makahanap ng pansamantang matutuluyan na hindi matatagpuan ng mga algrasya. 2 linggo ang nakalipas, nasilayan na muli ni Windsor ang mundo. Pero ano pang silbi ng pagbabalik ng paningin niya kung hindi niya rin nasilayan si Melody at hindi ito ang makakasama niya habang buhay. Anak, tama na ang paglalasing mo. Umiling si Windsor. Suminghot siya dahil katatapos silang umiyak. Hindi, Ma'am. Ito lang ang dahilan kung bakit nakakatulog ako sa gabi. Bakit ganun? Bakit siya umalis? Sabi niya sa akin hindi niya ako iiwan at sasamahan habang buhay. Ano ang mali kong nasabi? Sinabi ko lang naman na mahal ko siya. Baka takot siya. O baka may malalim siyang dahilan, anak. At iyon nga rason kung ba't ko siya pinapahanap. Gusto kong malaman ang rason niya. Tinitigan niya ang larawan ni Melody.
sa kwadro na pinagawa pa niya sa isang sikat na pintor. Hinanap niya agad si Melody noong araw na nakakita siya. Hinanap niya ang social media nito ngunit wala siyang makita. Tanging ID lamang nito ang binigay sa kanya ng kanyang mami Vitalin. At ang litrato roon ni Melody ang ipinaguhit niya sa pintor. Huwag kang mag-alala, matatagpuan din natin siya. Beshi, kailan ka ba magtatago ha? Alam mo bang hinahanap ka na sa akin ni Sir Windsor at Madam Vitalin? Halos mapraning na ako araw-araw at baka may sumunod sa akin. Seryosong saad ni Carmen sa kabilang linya nang sagutin nito ang kanyang tawag. Napangiti si Melody habang nagbibilang ng kinita niya sa isang buong araw. Nagtayo kasi siya ng maliit na restaurant sa bahay nila dati. Ginamit niyang puhunan ng sweldo sa pag-aalaga kay Windsor. Hanggang sa kaya ko, Carms. Mahal mo pa ba? O mahal mo ba? Nung klaseng tanong yan? Basta, sagutin mo na lang kasi. Bumuntong hininga si Melody at napatango. Sobrang mahal, Carms. Hindi ko nga alam eh. Miss na miss ko na siya. Pero tinitiis ko. Ayaw ko na may masabi sa akin. Gusto ko siyang makita. Nakakamiss yung mga mura at galit niya sa akin. Saka ang pag-aalala na rin. Kung ganun, edi magpakamatapang ka. Wala namang mawawala kung susubukan mo ipaglaban yung pagmamahal mo. Hindi ba, Sir Windsor? Yes, kung mahal niya ako, dapat patunayan niya. Hindi yung bigla na lang siya nang iiwan. Nanlaki ang mga mata ni Melody nang marinig ang boses ni Windsor sa kabilang linya. Ano ibig sabihin nito, Carmen? Pasensya na, Mel, na-corner ako eh. Sagot nito habang nagpepeke ng iyak. Hintayin mo ako riyan, Melody. Boses iyon ni Windsor. Bago pa makasagot si Melody, naputol na ang tawag. Halos hindi siya makagalaw sa kinauupuan. Tulala lang siya habang pinoproseso ang mga pangyayari. Maya't maya, natagpuan niya ang sariling nagliligpit ng kanyang mga gamit. Hindi siya pwedeng abutan doon ni Windsor. Palabas na siya ng bahay nang mapatigil siya sa nakitang kotse at bulto ng lalaking papalapit sa kanya. Nanlalaki ang mga mata ni Melody nang makitang si Windsor yon. Nakatitig ang mga mata nito sa kanya ng mataman. Wari bang hinahalukay no ng buong pagkatao niya. San ka pupunta, babe? Hindi ba at sinabi kong hintayin mo ako? Umatras siya palayo rito. Wala siyang maapuhap ng mga salita para isagot. Tuluyan ang nakalapit sa kanya ang lalaki. Nabitawan ni Melody ang dalang bag. Parang may nagtatakbuhan ng mga kabayo sa kanyang dibdib. Gusto niyang maiyak dahil sa ilang buwan niyang pagtatago, muli niyang nasilayan ng lalaki. Nangulila nga talaga siya rito. Alam mo bang hinanap kita sa kung saan? Gusto kong malaman kung ba't ka umalis. Hinanap ko ang dahilan mo sa liham mong iniwan sa akin pero wala akong makita. Puro lamang pasasalamat ang nandun at pasensya. Tumigil ito saglit at isinandal siya sa pader. Sinabi kong mahal kita, Melody. Totoo yun at walang halong biro. Alam ko, pero ayaw kong sabihin ng pamilya mo na hindi na natapos ni Melody ang sasabihin nang mabilis na inangkin ni Windsor ang kanyang labi. Ang halik na yun ay puno ng pagmamahal, pangungulila at saya. Napapikit siya at hinalikan din pabalik si Windsor. Hinawakan niya ito sa leeg para mas lumalim ang halikan nilang dalawa. Namumungay ang kanilang mga mata at kapwa hinihingal ng matapos. Huwag ka sanang matakot o mag-isipan ng kung ano, Melody. Mahal kita at yun ang mahalaga. Mahal din kita, sir. Mahal na mahal. Natawa na lamang silang dalawa dahil sa pagtawag na sir ni Melody kay Windsor. Isang buwan ang nakalipas at pinagplanuhan na nilang dalawa magpakasal. Hindi malaman ni Melody ang maramdaman. Noon lamang nag-iisa siya sa buhay. Naninirahan sa kanyang tita Betty na laging galit at inalipin siya. Ngayon, nakatagpo na siya ng lalaking mamahalin niya ng totoo at mahal din siya. Hindi man naging maganda ang karanasan ni Melody sa buhay. Sa kamay ng kanyang tita Betty, natagpuan naman niya ang kalinga at pag-alaga kay Windsor Algracia. Babe, ano sa tingin mo?
Pukaw na tanong sa kanya ni Windsor habang nakangiti itong sinusukat ang singsing sa kamay. Nasa isang jewelry shop sila at kasalukuyang naghahanap ng kanilang wedding ring. Ngumiti si Melody at pinakatitigang mabuti ang singsing na naagaw ang pansin ng nobyo. Iyon din kanina ang nais ng kanyang puso. Hinihintay niya lang kung ano ang pipiliin ni Windsor. At talagang mukhang itinadhana silang dalawa at pareho sila ng kanilang nais. Ayan din ang nakakuha ng pansin ko, babe. Yan na ba ang gusto mo? Tumango si Windsor. Oo, ikaw. Baka may nagugustuhan kang iba. Umiling agad siya. Tiningnan niyan muli ang singsing na may infinite symbol na nakaukit doon. Ito rin ang gusto ko. Napatawa ng bahagya ang lalaki. Hindi inaasahan ni Windsor na iyon ang pipiliin ni Melody. Sige, ito na ang kukunin. Sunod-sunod na putok ng baril sa kanilang direksyon. Kasunod nun ang pagkahandusay ni Melody sa sahig habang naliligo sa kanyang sariling dugo. Nanlaki ang mga mata ni Windsor at halos mawala ng bait nang makita ang sitwasyon ni Melody. Agad na tumawag ng ambulansya ang may-ari ng shop para madala sa hospital si Melody habang nagkakagulo sa loob. Pabalik-balik sa paglalakad si Windsor habang nasa loob ng operating room si Melody. Kinuha niya ang telepono sa kanyang bulsa at tinawagan ang kilala niyang pulis. Hello? May nangyari sa amin kanina, Fred. Nabaril ang fiancé ko. Kailangan ko malaman kung sino ang may gawa ng pamamaril na yon at kung ano ang kanyang intensyon. Ako na ang bahala dyan, Bud. Pakisend na lang sa akin ng lokasyon ng pinangyarihan. Saan kayo ngayon? Sa San Antonio Hospital kami. Sige, huwag ka muna lalabas. Papadalhan ko kayo na magbabantay dyan hanggang hindi pa nakikita ang may gawa niyan. Tumango si Windsor at napahilot sa kanyang sentido. Salamat, Fred. Tinutuo nga ni Fred ang sinabi nito. Dumating ang 10 pulis sa ospital at nagbantay sa labas ng operating room at maging sa entrance ng hospital. Dumating din si Madam Vitaly na hinihingal. Baka sa mukha ang kaba nito at pag-aalala sa nangyari. Agad na sinalubong ni Windsor ang ina at niyakap ito ng mahigpit. Ma'am, nasa loob ng operating room si Melody. Oh my God! Kamusta siya? Ikaw kumusta? Natamaan ka ba? Garal-galan boses nito habang walang tigil ang pagtingin sa kanya. Dumaloy ang luha mula sa mga mata ni Windsor at napaupo sa upuan. Okay lang ako, ma'am. Hindi ako tinamaan. Mukhang ang punteriya nila ay si Melody. Ma'am, hindi ko kakayanin kung maging si Melody ay kukunin sa akin. Ba't nila ito ginagawa sa akin? Ba't nila kinukuha sa akin ng mga taong mahal ko? Huwag kang mawala ng pag-asa. Magiging ligtas si Melody. Malalampasan niya ang operasyon at mahuhuli din na may gawa nito sa kanya. Pagbabayaran niya ang kasalanan niyang ginawa. Kaya magpakatatag ka. Walang salitang binitiwan si Windsor pagkatapos marinig ang sinabi ng kanyang ina. Niyakap niya lamang ito at ibinuhos sa mga luhang nais kumawala. Bud, nandito na ang CCTV footage. Kilala mo ba ang lalaking yan na nasa larawan? Nahuli na namin siya at dinala sa police station. Kasalukuyang nasa interrogation room siya ngayon. Iyon agad ang naging bunga ni Fred kay Windsor pagkarating nito sa ospital kasama ang 2 kasamahan. Kasalukuyang nagbabantay si Windsor ng mga oras na yun kay Melody. Malaki ang pasasalamat niya sa Diyos at naging matagumpay ang pagkuha ng bala sa tagiliran nito at sa tiyan. Hinihintay na lamang niya magising ang babaeng mahal. Pinakatitigan niya ang lalaking nasa litrato at parang may kung ano siyang naalala ng mga oras na yon. Hindi siya pwedeng magkamali. Siya, kamukhang kamukha niya ang driver ng truck na noong kabanggaan namin kung saan namatay ang mag-ina ko at nawala ang aking paningin. Okay, kung siya ay parehong involved sa aksidente nangyari sa iyo noon at sa pamamaril kanina, baka siya makakapagsabi kung sino ang nag-utos sa kanya o malaman natin kung ba't niya ito ginagawa. Please, Fred, gawin niyo ang lahat mahanap kung sino ang nasa likod nito. Kailangan nilang pagbayaran ng lahat. Makakaasa ka.
Hindi naman nagtagal ang pamamalagi ni Fred sa ospital at umalis din naman ito para ipagpatuloy ang investigasyon. Pagkaraan ng 2 araw, nagising na si Melody at naiuwi na sa kanyang bahay. Alagang-alaga siya ni Windsor. Ni kahit man lang maglakad siya ay ayaw nito. Pinapasakay talaga siya sa wheelchair at 2 beses yatang pumunta ang doktor sa bahay para tingnan ang kanyang kalagayan. Nang umalis ang doktor at nang solo na silang 2, hindi napigilan ni Melody na kausapin ang nobyo. "Babe, okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Walang mangyayari sa aking masama." Umiling ito sa kayumuko para tingnan siya sa mga mata. "Hindi, babe. Kailangan kong siguraduhin na ligtas ka. Ayaw ko mawala ka sa akin." Ngumiti si Melody sa mga salitang binitawan ng lalaki at alam niya na nag-aalala ito sa kanya. At marahil ayaw nitong muling maulit ang nakaraan na siyang nagwasak sa mundo nito. Hinawakan ni Melody ang pisngi ni Windsor at hinaplos yun. "Kung nag-aalala ka sa akin dahil baka maulit yung nangyari, wag babe. Hindi yan mangyayari. Mahuhuli nila Fred ang tunay na may sala. Magtiwala ka sa Diyos. Hindi kailanman nananalo ang kasamaan sa kabutihan." Namungay ang mga mata ni Windsor habang nakatingin sa nobya. Wala na siyang hihilingin pang iba sa Diyos, kundi ang maging masaya silang 2 ni Melody at walang gulo. "Salamat. Naniniwala ako, babe. Sana nga, mahuli na ni Fred. Sana." Dinala ni Melody ang mga labis sa labi ni Windsor. Mahal na mahal niya ito at ayaw niyang mawala pa sa kanyang buhay ang lalaki. Hindi niya kakayanin. "Ikaw lang ang nagbigay ng ganitong kapayapaan sa akin, babe. Ngayon, at hanggang sa kasalukuyan at sa hinaharap, nandito ako palagi para sa'yo. Karamay mo sa lahat ng oras. At ako rin, kasangga mo sa bawat problema mong kakaharapin. Tutulungan kitang pasanin ang lahat ng yon hanggang sa mawalan na tayo ng lakas at hininga." Ngumiti si Melody dahil doon. Hindi niya maiwasan ang pag-iinit ng pisngi. Natampal niya tuloy sa braso ang nobyo. "What? Nagsasabi lang ako ng totoo, babe." Kontra naman ni Windsor. Mukhang inulit mo lang yung linyahan ko." Natawa naman ng huli at napakagat-labi. Titig na titig ito sa kanya. "Kailan ka pa kaya gagaling? Hindi na ako makapaghintay." Nanlaki ang mga mata ni Melody sa kanapasinghap. Hinampas niyang muli sa dibdib si Windsor. "Tumigil ka nga dyan. Ano bang iniisip mo? Kasalan tinutukoy ko." Natatawang sambit ni Windsor. Niyakap niya si Melody at hinalikan nito sa pisngi. Hindi naman maitatanggi ni Melody na napakaswerte niya dahil nakilala niya ang binata. Hindi naman nagtagal at natagpuan na rin ang boss ng lalaki na bumangga noon kay Windsor at ang bumaril kay Melody. Napag-alaman na dati itong investor ng kumpanya ni Windsor at nais itong isa-isahing patayin ang mahal sa buhay ng lalaki at isusunod na itong ba si Windsor para ang kininang kumpanya ng lalaki. Ngunit hindi ito nagtagumpay. Nahuli ito ng otoridad at kanyang pinagbayaran ng kasalanang nagawa sa loob ng kulungan. Tagumpay namang ikinasal sina Windsor at Melody sa tahanan ng Diyos. Nagkasundo rin sina Melody at ang kanyang tita Betty. Humingi ito ng tawad at hindi naman nagdalawang isip si Melody na patawarin ito. Si Carmen naman ay na-promote bilang manager ng kumpanyang pinagtatrabahuhan na pag-aari ni Madam Vitalin. Pagkaraan ng 2 taon, nagkaroon ng anak sina Windsor at Melody. Isang bibong batang lalaki na mukhang namana yata ang lahat ng katangian sa kanyang ama na siyang ikinainis ni Melody dahil maski isa ay wala itong minana sa kanya kahit na siyang nagbuntis at nagluwal dito. Tuwang-tuwa naman si Windsor at binibiro ang asawa. Ibinigay lahat ni Windsor sa kanyang mag-ina at ibinuhos ang pagmamahal sa mga ito at ganoon din si Melody. Naramdaman ni Melody na niyakap siya ni Windsor habang nakatayo siya sa garden. "Thank you for loving me, mahal. Salamat sa pagbukas muli ng magandang mundo para sa akin." Hinarap niya ito
at niyakap din pabalik. Salamat din at sinagip mo ko sa magulo kong mundo. Salamat at minahal mo ko. Always and forever, mahal. Madamdaming pahayag ni Windsor at hinalikan si Melody sa mga labi. At namuhay sila ng tahimik at payapa sa Villa Algracia. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Blind Billionaire's Maid, written by S.J. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagkikilig sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!